Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's Bigin Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Holy Spirit, Divines, Angels, Archangels, Holy Spirit, ano sabi ko na pala yun? Universe, ancestors, spirit guides, and syempre po sa mga elementals. Nais ko po muna syempre magpasalamat sa mga patuloy pong sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And sa mga nag-avail po ng medallions and oils, maraming salamat din po. And syempre po sa nagpa-book, no, for next week. No, since today is my off and tomorrow is my rest day, no, is I'm so thankful at meron na po tayo mga books, nakabook na mga for more on reading. And thankful ako at wala po masyadong healing kasi kumbaga at least alam ko na paki-close ang door please. Thank you. Ayun. So, yun po. Hirap po kasi pagka talaga lalo po ang attack is spiritual. Okay, so maraming salamat naman at okay po ang lahat. And hoping na talagang alam nyo yun, hindi po magkaroon ng malakas na impact talaga itong bagyong Pipito na to, no? And hoping na talaga pong yung mga apektado po, na alam na pong apektado is harinawa po is nakalikas po ng maaga para po hindi na po talaga, alam nyo yun, makaranas pa po ng mga, ng mga tinatawag na dilubyo, yung mga ganyan. Okay, and by the way, meron po akong i-remind since meron po ditong nag-comment, no, please paki-avoid po, no, paki-avoid again paging. Okay, pakiiwasan po ang mag-post or mag-comment ng mga full names po ninyo sa comment section, please, no, for your safety po. Yung ito po is para po sa safety po ninyo. Okay, kung meron pa kayong intentions, special intention or para sa prayers, no, yung mga ganyan nyo. Pagka nagla-live po ako, pwede po kayong mag-send sa akin ng mag-comment po kayo dun pag naka-live po. Okay? Kasi hindi naman po ako masyadong nagbubukas ng comment section dahil nga po sa busy po ako. So, doon po tayo sa pagka nagla-live, no? Para po maisulat ko po, like yung nakaraang live, na isulat ko po yung mga nasa spiritual awakening, nabibigyan ko po ng gabay or prayers para po magkaroon ng itong mga taong to na nailista ko po last time is magiging medyo magaan po ang pagsubok na pagdadaanan sa spiritual awakening or sa journey, sa journey. Okay, so again, ito po is ito po reading natin na to or itong channel natin na ito is para po ito sa mga nakakaranas or nakaka-experience po ng mga kababalaghan, kinikilabutan, nakakakita, nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig na hindi po nararanasan ng iba. And ito rin po is para po sa inyo ngayon na sa mga napadaan na baguhan po dito, kung kayo po nakaka-experience ng mga something spiritual or parang hindi common or parang hindi normal sa inyo yung mga nararamdaman ninyo. Like parang nakitang ulo, na kahit inuman nyo po ng gamot, hindi po natatanggal, na parang halos biyakin po yung ulo ninyo, yung mga ganun po. So ito po is para sa inyo, yung mga binabangungot, yung parang pabalik-balik po ang sakit, kaya lalabas na ng ospital, parang lumalala, yung mga ganun. So, there's a spiritual attack po sa inyo. Spiritual attack meaning meron pa mga black magic, gayuma, love spell, ganyan. Okay? So, sa mga makaka-resonate po dito sa ating mga readings, please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please kindly click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading. Especially po pagka may healing po tayo na live, no? Sayang po kasi yon. And sa end of this video, meron din po tayong healing para lang po mapagpag at magkaroon ng, nakikleanse ko po yung nag-cleanse ko po kayo para magkaroon po kayo ng kagaanan after the kagaanan ng pakiramdam after the reading. Okay? So, now is, hindi pala to. Okay, so let us pray. Let us pray. Hindi po tayo ng bas-bas. So, syempre po, spiritual po tayo ngayon, pero,
tingnan po natin kung ano po yung energy na dadating, no? I mean, ibibigay po sa atin na message po ng ating Panginoong Diyos Ama. Panginoon Diyos Ama sa langit, mahal na Heso Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking pong tagapanood, nang sa ganun po magkaroon po ng kasagutan po ang lahat ng kanilang mga katanungan at magkaroon po sila ng kaliwanagan. At ako po nananalangin na kami inyong patuloy na iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman, at bigyan po ng kaligtasan ang mga naapektuhan po ng bagyo sa mga oras na ito. Naway ako po inyong dinggin sa aking panalangin para po sa kaligtasan ng lahat. Amen. Okay. So, kuha muna po tayo ng card siguro. Parang ito hindi ko masyadong feel, sorry. Ito po kasi is parang backup na lang po natin to, no? So, ito po talaga yung pinapakuha po sa akin kanina. So, ito muna tayo. Isang Tagalog at isang English na oracle card na personalized. Okay, so kukuha po tayo ng 5 cards or 3 cards, no? Na kanina, nag-reading po ako, ang sabi ko, short, ano to? Short reading lang. Pero kasi about Jesus Christ yun eh. Ayun, diba? Jesus Christ po yun. So, yeah, ayun. Okay, so gagamit po muna tayo ng ating miracle oil. Na pwede nyo po itong pang-cleanse, pambaklas ng mga kulam. Kung gusto nyo mag-alisan at malusaw ang mga barang, insekto sa katawan ninyo, well, this is it. Ay mga alam niyo kahit yung mga kati-kati, mga wounds, no, ang bilis po mapagaling po nito. And even mga sakit, yan. Sakit na katawan, lamig, payuma, yan, lahat po yan hagip niyan. And we also have the, yung papagaan po ng buhay. Okay, so your first card is Espada. Wow! Oh, laban na laban ka dito, Day. Laban na laban ka dito, bebe. Okay, so what else? So, ibig sabihin, meron kang sa spiritual po tayo, syempre, no? So, spiritual lang naman yan. Look, dahil may espada ka, so fight lang. Andito ka kasi na kung bakit binigyan ka na kaagad ng ating ama, no? Ng ating Diyos Ama, maybe mga archangels. Kasi ano ka nga dito kumbaga, spiritual warrior ka talaga dito. No? You're a spiritual warrior. That's why meron kang sword. Ending pala, hindi pala ako naririnig. Hopefully naririnig nyo ako. Anyway, kasi hindi pa ako naglagay ng mic ngayon. Pero meron po ako dito speaker sa harap. Nga lang, hindi po ganon ka-loud. Kasi nga po nasa salas ako, so medyo malawak po dito. Kaya, hindi po ganon yung impact. So, now, kaya po kayo pinagkalooban ng Diyos Ama ng espada. It's because of, alam niya na lagi kang, sa ganitong sitwasyon, na lagi kang lumalaban sa mundo ng spiritual, na lagi kang nakikipagkombate, or talagang kailangan mo na to para, alam mo yun, katakutan ka na rin ng mga gumagambala sa mga pasyente mo, or lalo na sa'yo. Yes! Thank you, God! My goodness, andito po sila ngayon. Thank you. Mataas na antas sa mundo. Mataas na antas sa mundo ng spiritual. Yes, bakit? Kasi you have already this sword, no? May espada ka na, tapos andito yung nakikipaglaban ka ng maigi because of andito na yung may mataas kang rango, no, sa mundo ng spiritual. So, hindi ka dito basta-basta, a warrior, an angel. Yes, you're an angel warrior, no? Pero, mas mataas pa dun, no? Andito ka to, talaga para ipaglaban yung mga naaapi, no? O yung mga nagkakasakit, no, sa mundo ng spiritual. Especially asawa mo, no? Na nakaranas din ng spiritual attack. And also, ang asawa mo, no, or maybe ang asawa mo is pinatutungkulan din dito. Na ang asawa mo dito is meron na ring espada dahil
Maybe binibigyan siya, no? Para in case nga na siguro nasa spiritual journey rin ang asawa mo ngayon, no? Na talagang lalaban at lalaban. Mapapalaban. Or maybe parang nagkaroon ka, no, sa alin man dito saan kayo makaka-resonate, no? Or nagkaroon ka ng ganito na espada dahil nakikipaglaban ka at ngayon nasa mataas na antas ka. It's because of andito yung asawa mo is kailangan mong proteksyonan or bigyan ng, pakipaglaban sa mundo ng spiritual dahil nga sa eto ay inaatake spiritually. So, kailangan mo protektahan ng asawa mo. Okay? Asawa mo, kailangan mo ipaglaban sa mundo ng spiritual. We have the espada, the fight, and mataas na antas sa mundo ng spiritual ka. So, kailangan ng tulong ng asawa mo. Okay, so let's see. Let's ask more clarification dyan. And umpisa na ang pagbangon mo. And also your husband or wife, no, is umpisa na rin ang pagbangon. So, nagkakaroon na kayo ng kaluwagan sa buhay. Or magkakaroon na kayo ng kaluwagan sa buhay. And what about this kapatid mong babae? Tingnan natin, ano? Lagay natin siya dito. So, dito yung reading ninyong dalawa. And dito yung reading niyo ng babae. Ay, ng kapatid mong babae. Wait lang po, ha? Okay. Para po ako nagbo-bonfire dito sa gilid ko, eh. Okay, so what about the kapatid mong babae? Okay, so dito sa kapatid mong babae, I think you need crystals, no? I think you need to use crystals for protection. Tourmaline, obsidian, no, and clear quartz kailangan mo. Onyx also, no, onyx kailangan mo din. Okay, so what about dito sa asawa mo? Sa espada. Ano ba ang meron pa dito na dapat natin malaman sa pakikipagdigmaan mo sa mundo ng spiritual, no? Huwag ka susuko. Wait, ha? Kukuha po ako ng tatlong kasi siya na-divide po sa tatlo yung reading, no? So it's about your espada, it's about your power. Mahihirapan kasi ako ng wait, ha? Dito na lang siguro yung sa asawa, dito yung sa espada. Okay, yan. So we have the espada, fight, mataas na antas. And you have the kapatid na babae here, crystals, asawa, and umpisa ng pagbangon. And sinabi ko, nag-ask ako kanina, so what about pa dito sa espada, sa fight, mataas antas sa mundo ng spiritual is huwag kang susuko. And I know, hindi ka susuko. Siyempre, tungkol to sa issue ng asawa mo. So for sure, dito talaga yung, you'll do your best, your very best, no? Para to protect your husband or wife. Okay, so what about sa asawa mo? Ano pa? Okay, so yung asawa mo, kahit na ganitong alam mong wala siyang respeto sa'yo, still, andito yung pinaglalaban mo. Maybe marami kayong issues about sa asawa nyo na nararamdaman nyo talaga na parang andito yung binabaliwala kayo, or andito yung parang ini-ignore. Ayun, aside sa ignore, no, or dinidedma, is na andito yung parang nararamdaman mo, or parang andito yung confusion na kung talaga bang ikaw ba is pinakasalan or pinakisamahan, may love ba talaga, or it's just parang ginagamit ka lang. Kasi hindi mo maramdaman. Why? Kasi andito nga yung hindi ka nga nire-respeto. Maybe this is from your past, no? Kayo na po mag-adjust kung ngayon po nangyayari yan or from your past, no? Pero sa ngayon po kasi parang yan pa rin yung nararamdaman nyo na parang till now is wala pa rin siyang respect sa'yo. Ngayon. Okay? Okay, so what about ito sa kapatid mong babae? Anong issue meron dito? Bakit kailangan mong magkaroon ng crystals? Diba tatlo yung question, So maybe for some of you, is talaga may mga plans to go abroad. Pero tuloy ang pagpunta mo ng abroad. Tuloy ang plans mo to go abroad. Okay? And also, itong kapatid mong babae, parang may plans din to go abroad. And matutuloy din siya. Okay. So, we have the inggit. Because of the inggit siya. What else? Ano pa ang meron dito sa kapatid ng babae? May laman lupa. So, ito yung mga parang sa kanya, bumubulong-bulong, no? Na
para kainggitan ka ng bongga. No? Ganun. How about espada? Kailangan doon sa may espada mo, fight, mataas na taas na mundo sa spiritual at huwag kang susuko, and now is walang iwanan. Hindi ka iiwan nitong espada mo na to. Kumbaga ito is lagi na sa katawan mo to, kusang lumalabas to pagka nandun ka na sa battlefield sa spiritual. Okay, so what about dito sa asawa mo? So ang ginawa dito is sinirikan to ng kandila. Na kaya kumbaga, ito pala. Okay, so tinirikan to ng itim na kandila or ginamitan to ng itim na kandila. That's why binigyan ka na, or parang andito ka na sa, binigyan ka, yes, no, definitely binigyan ka na mataas ang antas sa mundo ng spiritual ng Panginoong Diyos Ama. Binigyan ka ng espada dahil alam niya na medyo or mataas din ang antas nitong kakalabanin mo para lang mabago mo ang behavior or yung treatment sa'yo nitong husband mo or wife mo. Okay, so let's resume. Ano pa aside sa itim na kandila? Meron pa bang ibang ginawa? Sa person mo? Ano pa? Kulam. Diba? Talaga may kulam kasi itim na kandila ginamit eh. Diba? So talagang may kulam. So kulam ang ginawa talaga. Paulit-ulit. So ulit-ulit. So parang tong asawa mo, turuan mo na mag salt bath and make it a habit, no? Make it a habit. Make it a habit kasi kung ganyan ang gagawin ng asawa mo plus yung ginagawa mong maybe you do some actions like ritual or cleansing, mga ganyan aside dito sa salt bath. So kailangan ito yung additional na panggagamot na gagawin mo sa kanya para daw maging sweet siya ulit sa'yo. Ang sweet, diba? So, kailangan mo siyang ganyanin. I mean, turuan or bigyan, or ikaw na. Kasi for sure, lalo na po sa mga lalaki to, no, hindi po sila naniniwala basta-basta sa mga ganito eh. Ikaw na maglagay ng asin sa timba, no? Or kung may mga showers, tanggalin mo muna yung sa shower. Kaya mo gumamit mo na ng timba ang asawa mo. Okay? So, ano pa ang meron dito sa kapatid ng babae? Okay, so kung meron kayo pinagtatalunan na kaso nito ng kapatid mong babae, well, nasa iyo ang panalo. For the win ka. Diba? Bongga. What else? About dito naman sa espada na to, no? Ano pa ba ang dapat malaman itong aking mga subscribers or collectives ngayon? Share mo mga blessings mo. Yes, kasi alam nyo, yung way ng paggagamot nyo na yan, at alam nyo kayo ngayon is nasa mataas na antas na spiritual, parang kailangan nyo pong i-share po talaga yan, yung mga blessings na meron, especially sa sa spiritual, no, sa panggagamot po ninyo. Kung kayo po yung nanggagamot, share nyo po yan, and kung halimbawa kayo naman is nagtataro, same thing, no, kasi this is more on emotional, spiritual na rin, meron na rin po yan, ang tarot. Pero more on emotional po kasi talaga pagkataro. Kailangan nyo po silang i-comfort, no? Parang counseling din po kasi ang pagtataro eh. Depende po, no? Kasi meron pong, like me po, no, is medyo mahaba po ako mag-reading. So, andun po yung, kailangan po bago ko po bitawan si client, I'll make sure po na okay na po siya. Yung tipong na po siya, na isang bulat niya na, no? Yung sama ng loob niya or whatsoever, yung ganun. Okay? So, what about it sa kapatid ng babae? Since syempre, panalo ka sa kaso, diba? So, now, andito na yung the end. So, tapos na ang ugnayan niya nitong dalawa. And maybe ito is one of your prayers, no? Or minamanifest mo na rin to sa universe, especially, na magkaroon na kayo ng talagang totally wala ng connections at all. No? And, eto na. Okay? It's the end. Okay? So, meron pa ba kaming dapat malaman dito sa asawa nitong aking collective? Meron pa ba? My goodness. So, nagbabackstab ang jowa mo. May ginagawa to.
Oh, it's because of kulam kasi. Yes, kasi nga may itim na kandila eh. May itim na kandila, may kulam, no? So, kaya nga dito yung kailangan mo siyang i-salt bath, no? Kailangan mo siyang i-salt bath. That's why andito yung para nga ma-cleanse siya. And itong pagta-try through sa'yo, no, is kailangan mawala. Para mawala. Kasi part ng kulam to eh, yung pagbabackstab sa'yo. Yung walang respeto. Yung hindi ka iniintindi. Yung hindi iniintindi emotions mo. It's because of kulam. Kung dati po siguro ito is for some of is gayuma. Ngayon po iba na. Nag-level up din. Okay? Okay, so what about dito sa pakikipaglaban? No, sa espada, lavarn, ayan, pagka bumagsak. So, for some of you, no, is kailangan pa rin na talagang yung devotion is idire-diretso nyo pa rin po, no? Para po, magkaroon po kayo, sapi! So, talagang marunong na po magpasapi, and you know, kung paano na rin magselyo or magbakod, no, sa mga ganito sa pagpapasapi. Very good ka dun. Oo, possible. Why? Kasi andito na po yung espada. Pag mataas na po kasi ang antas mo, talagang possible na po na makapagpasapi ka. Possible na po na kaya nyo na po magpasapi ng mga spirito, ng mga mangko, elemento, demonyo. Pwede nyo na po kayo magtawag at papasukin po sa mga pasyente. And andito nga po yung fight. Why? Kasi nga po, combatin na po yan eh. Tatawagin nyo po yung spirito, tatanungin nyo yan. Nga na po, di ako ganun eh. Hindi ako ganun po magpasapi. Pero once ko po na-try, kaso iba pa pong lingwahe ang pumasok. Foreigner po yung nagsasalita. And hindi po English eh. It's parang Italian, mga ganun. Basta hindi po English, hindi po maintindihan. So, nagtatranslate lang po yung kapatid. So, yung mga ganun. Ando na po kayo sa ganun. And alam nyo na rin po, no, na kung paano magselyo or magbakod or maybe for some reason, alam na rin yung mga pamako, mga ganyan. Congratulations. Kasi I know isa din to sa mga minamanifest mo na magkaroon ka ng mga ganito. And yan yung mga talaga, kayo yung mga talagang kailangan din ng mga tao na mga legit, no, na nakakapagpasapi. Kasi po yung iba is na lang kunwaring sinasabihan, bakit? Kasi nga po ang sakit. No, kasi yung iba po may ewan ko kung tinutusok po ba or what, no. Pero kasi po kahit nails lang, kahit po ako pagka ginanto ko masakit na eh. What more pa po yung may pressure, no? Iba't iba naman po kasi yung panipit, iba pa yung way namin ng panawag sa mga ganyan. Okay? So, let's see kung ano pa. Meron pa bang dapat malaman about ito sa kapatid na babae? So, we have Mangko attack. Inaatake ka na naman, dear. And itong asawa mo, mahal na mahal ka. Sweet. Dito ka po siya bubaba sa asawa. Mangko attack. Inaatake ka ng mangko. It's because of tinalikuran niya totally itong kulasisi niya na to. Kabit. So, naghihiganti siya ngayon. So, pahihirapan ka, papapangitin ka, nga tipong ganun. Pababagsakin ka, aawayin ka ng jowa mo or ng asawa mo. Dahil alam nito na hindi ka, pero kasi pagkakamali nito, healer ka eh. No, sana muna siya, nag-imbestiga muna siya na kung bakit hindi niya napabalik agad yung asawa mo sa kanya. Healer ka eh. Syempre hindi ka papayag at hindi ka na basta healer dito. Ano ka dito, mandirigma ka. Mandirigma ka eh. No, so paano mananalo to? Paano niya maaagaw tong asawa mo? Mandirigma ka. Kung baga sa'yo dito is patay kung patay. Diba? My goodness. God is with you. Kaya huwag ka mag-alala. Okay? Okay, so kailangan niyo po mag-insenso ng Tuesday and Friday. Okay, so sa general na po tayo. So, ignore na po natin itong mga ito. So, general na po tayo. So, kailangan niyo po mag-insenso Tuesday and Friday. And as much as possible, mas maganda po kung as much as possible po is mas maganda kung araw-araw. Okay?
Okay? Tabi ko lang po to para hindi po tayo magkaroon, as in, alam nyo yun. Kasi late lang po ng table ko eh. So, yun. Kailangan po nating nag-insenso everyday. So, general na po tayo. Kung ano pa po yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong alamin, no? General. Oh, ngayon, iwan mo na siya. Iwan mo na siya. Susunod ka ba? That's from your Holy Spirit, no? Kung halimbawa patuloy ang pagtatraidor sa'yo, no? And to the point na parang ginamot mo na at hindi mo naman pa rin parang napatino, no? Well, parang it's about time, no? Or kung maybe hindi rin tumalab ng insenso. Pero for sure, tatalab po to eh. Pero maybe andito yung kaya mo lang naman siya iiwan is parang naaawa ka na lang sa sarili mo because of you want the respect talaga. For some of you, no, parang magkakaroon ng point na talagang susukuan nyo na itong mga person ninyo. Kahit na alam nyo pong under spell work to or under black magic to. For some of you, iiwan nyo na po to. Kung susundin nyo po, no? Pero Spirit says, iwan mo na siya. Maybe masyado na kayong toxic or masyado na kayong parang nahihirapan and Spirit wants you to be happy, no? So, it's up to you kung susundin mo si card or andun yung ipaglalaban mo pa rin siya. Kasi you need to do some actions dito talaga. No? Kung kailangan nyo po magparitual para po talagang maging maayos yung relasyon ninyo, mabuo ulit ang family. Kung kinakailangan nyo pong lumuhod mula pinto ng simbahan hanggang altar para po, alam nyo yun, sakripisyo po talaga para po makita ni God na talaga pong deserve nyo na kayo ay mag-isang pamilya po ulit. Pero yung iba naman po kahit hindi kahit hindi na po gawin yung mga ganon. As long as andun yung faith ninyo and talagang magpursige kayo sa pagdarasal, maari po yan. Lahat naman po na imposible, nagagawang posible ni God eh. No? Pero meron din pong time na talaga pong pagka hindi po para sa inyo, hindi po para sa inyo. Kailangan na lang po natin tanggapin na hindi po na po para sa atin. No, kaysa po pinagsisiksikan pa po natin yung sarili natin, pinahihirapan lang po natin mentally, emotionally, physically, spiritually po, torture po tayo eh. Alam nyo po yung wala kayong pasa sa katawan pero yung spirito nyo, bugbog, laslas, duguan, pasa, yun po. And yung spirit mo dito is ayaw niyang ganun na nangyayari sa'yo ngayon. Hindi man po kayo lahat nakaka-resonate dito. Hindi po to sa lahat Again, hindi po para sa lahat to. Pero for some of you po is need nyo pong iwan ang asawa ninyo base sa utos ng aking heart or ng ating Holy Spirit. Okay? So, what else? And we have the San Benito. Maybe for some of you, no, is kailangan nyo pong magtanga ng San Benito. It's because of, kasi itong asawa mo rin is meron pong black magic. I mean, may atake po siya ng black magic. So, better na kayo, get some protection and you need to have this San Benito, no? Or much better po yung may crucifix, no? Like yung ganito. May ganito po, ito. Papakita ko na po sa inyo. Ito po. Ito po is tangan ko to. Pero ngayon po, ginagawa ko na po siyang panipit. Yan. Okay? Yan. So, this is a crucifix with San Benito. Yan. Panipit ko na rin po ito ngayon. Pero hindi ko po ito nagagamit. Ayoko pa. Ayoko mapagod si Jesus Christ. Alam niyo yun, kahit na alam kong napakamakapangyarihan niya, kahit na alam kong mapapabilis, pero ewan ko, kahit alam kong ganun sila ka-power, ayoko sila nahihirapan. Yung presensya lang po nila. Gagamit na lang po ako ng kahoy, no, ng medallions, para po gamitin sa panipit. Pero sila po, hindi ko magawang parang ayoko sila mamantsahan. Yung ganun. Ayoko po sila mamantsahan. Ayoko. Ganun po. Basta ganyan lang po sila, nasa akin lang po sila, nasa harapan ko sila. And I feel so protected talaga. Kung makikita nyo lang po ang harapan ko, kung sino po yung naandi dito mga bantay ko. At meron din po ako dito sa likod. At meron din po ako dito sa gilid. Alam ko po napaka-protektado ko, pero andun po yung ayoko po silang para mga anak ko ba? Ayoko silang nakakante. Ayoko po silang nasasaktan.
kasi magwawala po ako. Ganun po ako. Kung ganun po nila ako kamahal, mas ganun ko po sila kamahal. At alam na alam po nila yan. Okay. Walang makakapigil. Saan nang gigigil? Okay. So, alam niyo po talaga, pagka si San Benito ang hawak niyo, wala po makakapigil na para, alam niyo yun, bigyan ng kaparusahan, no? Itong mga taong gumagawa sa inyo ng mga sufferings, pain especially, no? Backstabbing, no? San Benito is to the rescue. Especially sa mga demonic entities na yan. Naku, lusaw agad yan kay San Benito. And also Tres Picoroma. So sa Tres Picoroma po kasi is talagang yan is ma-enhance po talaga ang psychic abilities nyo dyan. And one more thing kay Tres Picoroma, no, is andyan po yung unti-unti po, no, depende rin po sa paano nyo dasalan or paano kayo, yung intention nyo po, no, dito is unti-unti po magbubukas ng third eye nyo, especially po sa mga gusto po, no, depende po yan kung kanino po manggagaling ang Tres Picoroma ninyo, no. So kung gusto nyo pong ma-open po talaga ang third eye ninyo, you need to do some devotions, no. Andito naman yung kanina na kailangan nyo pong mag-devotion, no, and to follow, it follows na po, no, lahat sunod-sunod na po yan, basta po nagkaroon na po kayo ng third eye, na-open na po si third eye, so kung ano po yung mga gusto nyo pa pong mangyari, like psychic abilities, yung high intuition, yung maging on point po kayo sa lahat ng kutob ninyo, dyan na po papasok yan. Sa pamamagitan po ng tulong ni Tres Picoroma. Okay? Okay, so what else? Last 3 cards, please. Bulong. Okay, actually yung sinasabi dito na iwan mo na siya is makakarinig po kayo ng bulong. Okay, so for now, pwede po, no, absuelto pa po kayo, parang sige, laban lang. Pero darating po ang time, antayin nyo po, meron pong bubulong sa inyo or meron pong mag-uudyok sa inyo na sasabihin po na iwan mo na siya. Okay? So for now, andito po yung parang kaya nyo pa pong ipaglaban base po dito sa mga unang cards natin, na sa asawa, no, about sa asawa, na ipinaglalaban nyo pa po siya eh. So darating po tong time na to, no, na may bubulong po sa inyo, na iwan nyo siya. Siguro ito na yung time na talagang hindi nyo na po kaya, na talagang super stress na po kayo. Okay, so even lesson na kayang lusawin or tanggalin ni San Benito. Alam niyo po kung po pwede lang ako mag-interview, no, like sa kasambahay ko dito or mga kapitbahay na may tangan po ng San Benito. Gusto ko po sana yung ganun, pero ayoko na lang po since basta po nasa sa inyo na po yan kung maniniwala kayo sa akin o hindi, pero po talaga yung San Benito po talaga is one of my nung unang-una pa po bago pa lang po ako manggamot, hindi ko po akalain na that time is sa akin na po siya. Why? Bakit ko po nasabi, no? Kasi meron lang po akong pendant, amulet, no, na medallion, no. Meron po akong medallion ng San Benito na ngayon nun po, no, sinabi po sa akin na nung naisuot daw po nila yon is natuto rin po silang parang manggamot. Sabi ko, siguro may lahi kayo. Ito, ganyan. Sabi niya, oo. Sabi ko, ay ganun lang. Yung sabi ko, na-enhance lang or parang na-activate lang kayo, sabi ko. Sabi ko, siguro, ganun na lang. So, ganun na lang po yung inano ko sa kan. Hanggang sa, meron na naman po naka-experience ako na parang, so, ayun, no, ang ingay kasi po ng pusa ako. Naglalandi na naman po kasi. Nandito po sila sa kusina. Okay, so yun, din siya. Pag nahuhubad naman po nila yung mga San Benito na yon is, ang dami po nila nararamdaman. Na mga sakit, ganun. Okay, so we have the masakit ang nakalamnan. Yes, especially ito, no, yung mga masasakit na kalamnan. So, yan po yung mga kayang-kayang tanggalin ng San Benito. Especially, syempre, pag yan is galing sa mga black magic. And for some of you, nakaka-experience po ngayon ito. Yung alam niyo, masasakit ang ganito, masakit ang, alam niyo, mga kanto,
Yan, meron po isa sa inyo dyan, or meron po sa inyo yan, ganun po ang nararanasan ngayon. So, better to get some San Benito kasi po may mga prayers po yan. So, ako man po is meron po ako nito, pero again, ang binibigay ko po talaga sa mga nag-ask po ng protection is pang-lock, no, pang-sarado lang po para po hindi po makawala yung mga yung mga idinasal ko po doon. No, kasi po kung ano po yung dinadasal ko dito sa mga gamit ko, yun din po ang dinadasal ko sa lahat. So, ang kailangan lang po ng mga nag-a-avail sa akin. So, kung ano po yung kinakain kong dasal para sa sarili ko at sa medalyon ko, yun din po ang bit-bit ng mga kinukuha nyo po sa akin. Kumbaga, ano po yun, ang ibinibigay ko na lang po na prayers dito is yung pang-lock para po hindi po siya magkaroon ng expiration or parang manghina yung mga ganon. And sa pamamagitan po ng prayers na ibibigay ko sa inyo is magkakaroon po kayo ng connection sa Kanya. Na anytime po, kung kayo po is, kung protection or kung ano man yung intentions po ninyo, basta po kailangan maganda. Huwag po tayo mananakit pag may medallions po tayo. Kasi po, ang nakalagay po dito is divine, no? Yun po yung nakalagay na nilagay ko mga dasal. Puro po salita ng Diyos yun. Kung yun po is kukontrahin, mamalasin po talaga ang magdatangan. Mamalasin po talaga. Okay? Hindi po kasi biro ang paghawak ng medallion. Lalo na po ang kinakarga ko po dito is puro Latin. No? So, malakas po yun. No? Malalakas po yun. Kaya po lock na lang po ang binibigay ko. Kasi talaga po mararamdaman nyo po yan pagka sinuot nyo po ang medallion. Okay, so your husband or your wife says, ikaw lang, wala nang iba. And even God, no, loves you so much. And yung mga guides mo. And San Benito. San Benito says, ikaw lang, wala nang iba. Talagang yung connection ni San Benito is very strong. At magiging strong for some of you na talagang gusto magkaroon ng San Benito. O see, you need the medallion para kontra sa lason. Kasi po tumapat po siya dito eh. San Benito, lason, medallion. So kailangan nyo po iyan. I'll show you ha. Tatlo yan makakadikit. Ayan. Ayan na naman, humuhuli na naman yung aking pusa. Ayan. San Benito, lason, and medallion. So siya po talaga yung the best. No? Ano ba yung mga lason na yan? No? So, possible na alam nyo yun. Pag spiritual po kasi, anytime pwede kitang lagyan ng sunrocks, palipad hangin. Yung matitikman mo doon sa pagkain mo is ganun po. No? Ganun po sila gumawa eh. Lalagyan ng putik, mga ganyan. Lalagyan ng pupo, maglalasang pupo yung pagkain mo. Mga palipad hangin po yan. And sa pamamagitan po ng medallion ng San Benito is magkakaroon kayo ng protection or magkakaroon ng barrier spiritually. Hindi po siya tatagos papunta sa inyo itong mga lason na to. Okay? Okay, so for the last card. Charan! Mahal mo ko, mahal mo siya. What? Alam niyo, tumapat siya sa masakit na kalamnan. Parang hindi lang kalamnan ang masakit mo dito, kundi puso. So, ito naman is considered na to as talagang part, no? Dahil nga po sa may kulam nga yung person mo dito. So, may times na ganun yung nararamdaman niya. May times na ikaw, no? Alam niyo yung tipong pagka halimbawa dinasalan siya ngayon sa pamamagitan ng itim ng kandila. Diba? Kanina po meron po tayong itim ng kandila sa reading. So, andito po yung pagka natirikan po ng kandila yan, naku, talaga naman, napaka-sweet nito or andun yung talagang parang ang tingin nitong asawa mo dito sa third party is parang Diyosa. Pero pagka unti-unti na po nauubos ang kandila at wala na talagang apoy, wala nang liwanag, ayun na. Tapos ang usapan. Ganun po yun. So, talaga pong kumbaga, yung iba po nagbibigay po talaga ng parang expiration date. No? Parang, ito, tatalab lang yan ng ng 3 buwan ha. Bumalik ka na lang sa akin pagka gusto mo ulit na ganyan ulit maging trato sa'yo ng
ng babae or ng lalaki. O, ano ba ngayon, renewal na naman yun. Bibigyan na naman siya ng kandila niyan. Magbibigyan na naman siya ng kandila. O ito, gamitin mo, tirik mo yan. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, ganun po sila. Meron naman po talagang ritual na talagang for life ka nang nakabihag o nakakulong na patay ka doon sa babae. Pero yun is because of gayuma. Pero isasabi ko nga po sa inyo, yung mga ganyan po is may balik po yan. Matindi po ang balik niya. Pwede po maging generation to generation ang balik po niyan. Nakakaawa po yung magmamana na mga apo-apo sa tuhod, mga tipong ganyan, mga anak nila, nakakaawa po. No? So, mas maganda po talagang, pagka ayaw na, huwag na po ipilit. No? Hindi nyo na po kailangan guyumahin. Pero kung halimbawa nga, it's a family matter, like, meron po nang himasok na third party at gusto nyo magkaayos ulit kayo, yan, pukpukan po yan. Siyempre po, ipaglaban nyo po yung inyo, dahil inyo yun. Diba? Inyo yun. Yun po ang huwag nyo susukuan. Keep on praying na mabawi nyo po ang inyong mga asawa. Ang asawa ninyo, siyempre. No? Kasi especially po pag may, yun nga po lagi ko sinasabi, pag may anak, nakakaawa rin po kasi yung mga bata. Yung bata, syempre po. No? So, kailangan po nating ay ipagdasal. No? Yung mga ganyang nakakaranas po ng pagtalikod. No? Especially po kung lalaki po ang tumalikod para po sa tinalikuran ng legal wife tapos po sa third party. Sakit din po nun. Syempre po, actually, nangyayari po yan mga mga LDR, mga ganyan. So, hoping po na mapagtanggol pa yan or parang mapanatili po yung pagmamahalan nito ng mga mag-asawa na matuto pong tumanggi o lumayo sa tukso. No? Matuto po tayo ng ganun. Kasi po, meron po talaga, ngayon po, since eto po nakapasok po ako sa spiritual, is talaga po hindi po akalain na boom po pala ang galawan sa spiritual kesa po sa pisikalan. No? Kesa po yung barangay, yung ganyan. Ganun din naman, almost the same. Why? Ba't ko nasabi, no? Kasi asawa ko nga po is police. So, alam ko po yung mga krimen sa labas. Alam ko po yung mga dinadampot nila. Alam ko po yung mga ganun. So, ganun din. Kung ano po yung task ko, ano yung mission ko. Kung ako po is pangkalawakan, siya po dito sa kalupaan. Yung ganun. No? So, spiritual ako, siya po is dito sa mundo. Mundong ibabaw. So, yun, kumbaga, ang kailangan na po na talaga natin dito is huwag po tayo mawawala ng oras, no, sa panalangin sa Panginoon. I-let go po natin lahat ng mga problema sa buhay. Kasi po, end of the day po talaga is sa Kanya rin po tayo tatakbo. Huwag na lang po natin antayin nga na tayo po ay dumating po sa puntong hilahod na po tayo sa problema, bagsak na po tayo sa problema bago po tayo lumapit sa Kanya. Mas maganda po yung everyday po, no, is andito po tayong alam po natin na nandyan siya, tinatawag po natin siya para po kumbaga madapa mo man po tayo is pagtapa, bangon agad. Hindi po yung naisipin nyo lang po, pagka naisipan nyo lang na, pagka nandito na po kayo sa sitwasyon na talagang hirap na kayo, tatawag kayo kay God. Tapos pagka hinahihirapan kayong bumangon, sisisihin nyo po ang God. May mga ganun pong tao. Nagagalit po kay God, nagagalit po sa Diyos, bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ako? Ang dami dyan. May mga ganun pa. Hahanap pa ng damay. No? So, ang kailangan po talaga dito is, alisin po natin yung puot. Number 1 po yung puot. Yun po yung alisin po natin. Pasensya po ang kailangan. No? Yung pasensya po natin kailangan po lagpas hanggang langit hanggat maaari. Para po hindi tayo makapanakit ng kapwa po natin. Even po sa words. No? Ako po, I'll try my best. No? But again, sinasabi ko po sa inyo, tao rin po ako. No? Pero wag lang po tayo pupunta dun sa, alam niyo po yung, nagagalit man po ako, pero may control. No? Yung parang, hindi pa rin? Hindi pa rin titigil? Yung mga ganon. Pero yung sabihin yung salita ko na yung hindi pa ba? Hindi ka pa titigil? Pero ang mata ko nun, iba na. yung antalas na. Ganun po ako sa mga anak ko eh. Yung talagang parang hindi ba ko sa isang, alam niyo yun sa magandang salitaan. No? As a nanay, no? Natural po yun. Na lalo na po pagka nagkakagulo na, mga ganyan. O yung mga aso ko nagkakagulo na, mga pusa ko. Nag-iiba po ako.
no? Talaga pong lumalabas po yung pagiging kabitenya ko. Ganun po. Nagiging ano ako, Gabriela Silang. Lumalabas po yung pagka-warrior ko pag ganun. Ganun po, no? So, kailangan lang po natin kontrolin. Yung lalo na po yung mga masasakit na salita. Huwag po tayo magbubuga ng ganun. As much as possible, okay lang po na parang pagdilatan nyo yan, no? Or shout, no? Pero wag naman po yung may mga mura or may pagbabanta. No, wag ganun. Masama po yun. Kahit po sa isip, wag nyo po pagaganahin yun. Masama po yun. Kasi po para na rin po kayo nangulam nun. Wala pong pagkakaiba sa pangungulam yun. No? So, pagka ganun, tahimik lang. No? Pagka nagsit-sit ka, hindi pa rin kumilos, buntong hinanga malalim. Kasi po akong kang tatlo eh. Una, sisitahin kita. Okay pa. Pangalawa, okay pa. Pag pangatlo, hindi ka pa rin tuminag, ay iba na yun. Doon na ako maano kay God na payagan niya ako. So, sasabihin ko sa mga anak ko. Yun po yung mangungonsensya na po ako eh. Kukonsensya. Hindi pa kinaawa sa akin. Ganito ako, ganito ganyan, ganito ganon. Yan, mga ganon. So, ando naman yung sorry naman. Ganon. Ang sarap lang pakinggan. Pero kailangan mo munang magsalita ng, alam mo nyo na napakahaba, no? Para na ma-realize nila yung mali nila, no? So, ganun na lang po tayo, no? Okay? So, yan na lang po. Nag-isang deck lang po tayo kasi masyado mahaba na po yung ating talakayan. So, healing na po tayo. Healing. Okay. So, close your eyes and bow your heads. Okay, so maraming salamat po. And sa mga naka-resonate po, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para pa-update kayo lahat sa ating reading. Okay? So, sa mga gusto mong magpa-book, no, healing, reading, rituals, no, andyan lang po sa description box ang aking contact details. And again, admin ko po sumasagot, hindi na po ako. Okay? Yung 2 numbers na po na yan is hindi na po ako nasagot. Either dito SIM or smart po yan, hindi na po ako nasagot dyan. Okay? Admin ko na po. Okay? So, call, lang po chat lang po. Wag po kayong tatawag kasi po, nakascript pa po, nakasulat pa po yung kung paano siya sasagot. No? Hindi pa po siya ganun kahasa. And, mas maigi na rin po yun para po, baka po kasi mataranta rin po yung admin. Kasi bago lang po siya. Okay? So, maraming salamat po and God bless and love, peace and hope.